Hanggang first quarter of 2025, 197,549 na pasyente ang nabigyan ng agarang serbisyo medikal at 378,162 medical procedures and laboratory services ang ating nagawa. Higit 197,000 na mga pasyente ang naitala ng Overseas Filipino Workers o OFW Hospital na naserbisyuhan simula nang buksan ito sa publiko nitong 2022. Isa sa mga pasyente dito ay si Francis, 28 years ng OFW at isang chef sa Saudi Arabia. Anya, dahil libre naman ang serbisyo, dito na siya nagpapa-check up. So, sa lalong madaling panahon, nagpa-check up na ako para malaman ko rin kung may sakit ako. Napag-alaman ko nga may sakit ako na diabetes. Si Kay naman, 12 years ng OFW at isang nanny sa Hong Kong. Regular siya magpatingin upang masiguro ang kalusugan habang nagtatrabaho. Siyempre, kailangan maging healthy ka bago ka lumabas ng bansa kasi pag andun ka na, sarili mo na lang eh. Iba pa rin yung, alam mo yung parang, di ba, nagsa-second opinion ka minsan, gano'n. Pero dito, siyempre, mas kampante ako sa mga ano natin dito, doktor. Ayon sa Department of Migrant Workers, ngayong unang quarter ng 2025, umabot ng higit 22.5 million pesos ang mga libreng medical service na nai-avail ng mga pasyente sa OFW Hospital. Tiniyak naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na nakaayos na rin ang mga plano ngayong 2025 upang lalo pang mapalawig ang healthcare services para sa mga makabagong bayani ng bansa. In the works is yung mobile medical units, kabisado yan ng nina USEC at DBM at the DOH para magkaroon ng mas palawigin yung primary care service ng OFW Hospital. Kasama na rin sa long-term plans ng pamahalaan ay ang pagpapatayo ng cancer care clinic at paglalagay ng OFW wards sa mga government hospitals. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management o DBM na suportado nito ang mga programa ng DMW at maglalaan sila ng budget kung kinakailangan. Prioritizing our healthcare and social services is aligned with our Philippine Development Plan and the medium-term fiscal framework crafted by the Philippine Economic Team. So rest assured that under the leadership of our President Bongbong Marcos, hindi po pababayaan yung ating healthcare system. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.